The Forgotten Chef King. Kabanata 20. Tanghali na, sa loob ng silid-aralan ng Northbridge House sa Camden. Ilang minuto na lang bago matapos ang klase, at hindi mapigilan ni Finn Bell ang palihim ng ngiti habang nakaupo sa pinakahuling hanay. Sa wakas, ramdam niya ang tamis ng pansin. Simula kasi nang maging may-ari siya ng kantina, bigla siyang naging mahalagang tao. Iyong mga dati hindi man lang siya pinapansin, ngayoy kusang lumalapit para makipag-usap. Nakakadagdag ito ng yabang sa dibdib niya, para bang sinasabi ng buong mundo, kaya kung baguhin ang takbo ng laro sa isang simpleng plano. Noon, maayos naman ang pakikitungo sa kanya nina Alfie Smith at Theo Jones, pero dahil kay Marcus Ashford, unti-unti siyang iniwasan ng mga ito. Ngayon, parang aso't aliping sumusunod na sila kay Marcus. Kapag sinusubukan niyang lumapit kay Jenny Clark, laging andoon ang dalawa para harangin siya. Mga walang sariling dangal, bulong niya sa isip. Ngunit hindi nag-alala si Finn. Darating ang araw na lalapit din sa kanya ang mga iyon, magmamakaawa para makakuha ng benepisyo mula sa kanyang kantin. Habang pinapainit ng imahinasyon niya ang tagpong luluhod si Marcus sa harap niya para humingi ng tawad, biglang may kakaibang amoy na pumasok mula sa bintana. Malakas, matamis, at nakakatakam na halimuyak ng piniritong manok. Biglang natigilan maging ang guro, napahinto sa pagsusulat sa pisara. Ang klase, na kanina'y halos antok na sa paghihintay ng uwian, biglang nagkaroon ng bagong sigla. Ano yung amoy na yon? Grabe, ang bango. Para bang may kumakulam na agad ang sikmura ko. Parang galing sa gate ng eskwelahan. Ang bawat isa'y napatingin sa isa't isa, at napuno ng bulungan ang silid. Hindi napigilan ni Finn ang paglunok ng laway. Totoo, halos lamunin ng amoy ng pritong manok ang buong campus. Ang bango ay tila kumakapit sa balat at pumapasok hanggang utak. Gutom na ang lahat, at siya man ay hirap itago ang panggigigil. Jenny Clark, alam mo ba kung anong pagkain yun? May nagtanong. Ngumiti lang si Jenny, may halong kapulyahan. Gawa yun ng kuya ko. Fried chicken fast food. Nasa labas siya ng gate at nagbebenta. Parang kulog ang naging reaksyon ng buong klase. Fried chicken. Grabe. Kailangan kong matikman yan ngayon tanghali. Diyos ko, parang mas masarap pa kaysa sa nakasanayan ko. Prince of Gourmet nga talaga si Marcus. Mabilis na kumalat ang balita. Hindi na kailangan ng maraming salita, ang amoy pa lang ng manok ay sapat ng magpasabog ng kagutuman. Namula ang tenga ni Finn, pilit niyang iniwasan ang kaba. So, gawa pala ni Marcus ito, fried chicken lang naman. Maliit na negosyo lang yan sa harap ng eskwelahan. Hindi ito uobra laban sa kantina ko. Ngunit kahit anong pilit niyang maliitin, mulit-muling humahabol ang bango sa ilong niya. Para siyang hinihila ng amoy ng pritong manok, para bang isang halimaw ng tukso na gusto siyang lumunin. Hindi na nakapagpigil ang klase. Nang tumunog ang bell, halos sabay-sabay silang nagsitakbuhan palabas, hindi na pinakinggan ang guro na may ipapatalang takdang aralin pa. Napailing na lang ang teacher at sumuko. After class na. Si Finn naman ay naiwan, hawak ang kanyang munting corona, bilang may-ari ng kantina. Akala niya'y susundan siya ng kanyang mga kaklase para doon kumain. Pero nang tumingin siya sa paligid, wala na pala halos tao. Nagayos ng gamit si Jenny. Sa pintuan, bigla siyang lumingon, ngumiti ng banayad at nagsabi. Sabi ng kuya ko, welcome ka raw na tikman ang fried chicken niya. Matapos iyon, iniwan niya si Finn na tulala at naiwan sa upuan. May halong biro, may halong paninindigan ang sinabi ni Jenny, isang pahiwatig na hindi dapat maliitin ang kanyang kapatid. Napalunok si Finn, halos wala sa sariling bulong. Hindi, pansamantala lang to. Curiosity lang ng mga estudyante. Sa huli, babalik din sila sa kantina ko. Pero habang pinipilit niyang maniwala, mas lalong sumisiksik sa isipan niya ang isang bagay. Siguro, bibili rin ako mamaya. Para matikman ko lang. Sa labas ng gate, ibang eksena ang nagaganap. Ang boss ng fried chicken truck, si Spencer Wright, ay abot langit ang inis. Hindi niya inasahan na ganito kahirap ang trabaho. Akala niya'y simpleng pagbebenta lang ng pagkain, pero nang makita niyang umabot hanggang sa pasilyo ng main building ang pila ng estudyante, napamura siya sa isip. Ano pang silbi ng kantina kung lahat ng estudyante dito nakapila? Ang truck ni Marcus ay hindi ordinaryo. Malaking kawali, espesyal na breading na amoy pa lang ay nakakabaliw, at sistema ng pagluluto na mabilis pero pulido. Ngunit kahit ganoon, duda si Spencer kung matatapos ba nila ang napakahabang pila bago magtapos ang lunch break.
Ayos ang negosyo natin, boss, pilit niyang sabi nang makita si Marquez na papalapit. Si Marquez, hawak-hawak ang isang lunchbox na inihanda para kay Cassandra Royce, ay ngumiti lang. Oo, mukhang patok nga. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang may kumalat na bulungan mula sa mga estudyanteng nakapila. Siya yun, ang Prince of Gourmet. Grabe, siya pala ang nagluluto. Ang gwapo niya. May girlfriend kaya siya. Parang apoy na mabilis na kumalat ang paghanga. Ang tingin kay Marquez ay higit pa sa isang cook, parang celebrity na bumaba mula sa telebisyon. Namula si Marquez. Sanay siya sa interviews noon, pero kakaiba ang init ng tingin ng mga estudyante ngayon. Para siyang nagiging idolo ng buong paaralan. Samantala, halos mapakla ang lasa ng hangin para kay Spencer. Ako ang naghihirap dito magprito buong tanghali, pero siya ang hinahangaan. At lalo pang sumidhi ang sakit nang makita niyang dumating sina Jenny at Cassandra. Kinuha ni Cassandra ang lunchbox mula kay Marquez, nakangiti, at halatang may espesyal na ugnayan sa kanila. Putya, isip ni Spencer, ilang taon na akong nanliligaw, ni hindi ako sinulyapan. Pero itong batang ito, may gorgeous na dalaga at may nakabighaning kapatid pa. Ano ba to? Bakit parang mas lalo pang gumaganda ang paligid kapag siya ang nasa eksena? Sa harap ng mainit na kawali, tila mas mainit ang apoy ng inggit at pagdaramdam na unti-unting naglalagablab sa puso niya. Ate Sophie, andito na ako. Sa home cooking, dumating ang batang si Cyril Clark galing eskwela, pasan-pasan ang kanyang makulay na carton school bag. Masigla niyang binati si Sophie Bridgeton na kagagaling lang mula kusina, may hawak na plato. Pero sa kabila ng ngiting iyon, may bigat sa kanyang dibdib, sapagkat ang maliit na negosyo niyang bentahan ng lunchbox ay halos winasak ni Marcus Ashford. Ilang araw lang siyang nakalasap ng kaligayahan, ng bulsa niyang pa ng baon, at heto na. Matatapos na agad ang lahat. Napabuntong hininga si Cyril, parang isang matandang sanay na sa kabiguan. Napansin ni Sophie ang likod ng bata, malayong malayo sa masigla nitong dating asal, at bahagyang natawa. Isinilid niya ang plato sa mesa ng mga bisita, ngunit sa sandaling iyon, narinig ang boses ng isang reklamador. Waitress! Ang in-order ko green pepper fried meat, hindi sharp pepper fried meat. Sigaw ng isang batang mataba, na tila nahihiya pa habang itinuro ang plato. Napairap si Sophie. Pareho lang yun. Basta pritong gulay at karne, kainin mo na. Ang dami mong reklamo. Hindi natuwa ang bata. Ano ba yan? Kung ganyan ugali mo, hindi na ako babalik dito. Ulitin mo nga. Single ni Sophie, sabay hampas ng kamao sa hangin. Bukas, kailangan bumalik ka rito at kumain. Naintindihan mo. Nanlaki ang mga mata ng bata. Nalulo ng takot, mabilis siyang tumango. Oo, naiintindihan ko. Ngunit sa isip niya, kailanman ay hindi na siya babalik. Sa kusina. Pagbalik ni Sophie sa kusina, sinalubong siya ni Edwin Harper, pawisan habang pinupunasan ang kanyang matalim na kutsilyo. Sophie, baka pwedeng ayusin mo naman yung ugali mo sa mga customer. Kapag ikaw ang nasa harap, bumababa ang benta ni Marquez. Pero pag wala ka, bumabalik ulit sa dati. Paano kung tuluyan ng magsara ang hotel na to? Umismid si Sophie. Hayaan mo na. Kahit anong pilit, hindi naman kikita si Marquez sa hotel na to. At kung kaunti lang ang customers, mas madali para sa atin. Ngunit bigla niyang naisip si Cyril. Pero, alam mo, nakita ko si Sai kanina. Malungkot siya. Malamang dahil binasag ni Marquez ang negosyo niya. Huminto si Edwin. Marahan niyang iniabot ang kutsilyo kay Sophie. Pakipunasan mo muna. Kakausapin ko si Cyril. Nagtaas ng kilay si Sophie. At anong balak mong sabihin sa kanya? Huwag ka nang makialam. Tumalikod si Edwin at umakyat. Sa kwarto ni Cyril. Nakaupo ang bata sa computer desk, nag-i-internet habang nanlulumo. Nang pumasok si Edwin, binigyan niya ito ng malamig na tingin. Anong kailangan mo? Tanong ng bata. Ngumiti si Edwin. Wala, gusto ko lang makipag-usap. Nanood ka na naman ng cartoons. Napataas ang kilay ng bata. Siyempre. Ano bang tingin mo sa akin, matanda? Tapos, tinusok ng titig ang bilugang mukha ni Edwin. Uncle Edwin, ano ba talaga pakay mo? Kapag masaya si Cyril, Kuya Edwin, ang tawag niya kay Edwin. Pero kapag masama ang loob, nagiging, Uncle Edwin. Ngumisi si Edwin. Gusto mo bang ipagpatuloy natin ang negosyo ng lunchbox? Partner ulit tayo. Namilog ang mga mata ni Cyril. Ha? Paano yon?
Kapag nalaman ni kuya, siguradong magagalit siya. Hindi na niya hahadlangan. Ako mismo, gusto ko na. Hindi naman mahirap gumawa ng 10 lunchbox kada araw. Para sa'yo na rin yun, dagdag bulsa mo. Nag-alinlangan ang bata, ngunit pera ay tukso. At ang munting pangarap na di pa niya kayang iwan. Kaya mabilis siyang tumango. Sige. Ang dami ko ng customers. Sayang naman kung mawawala. Hahatiin ko sa'yo. Pinilit ngumiti ni Edwin, ngunit sa loob niya, may kakaibang init na bumangon, hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Matagal na silang mag-asawa, ngunit hindi sila nagkaroon ng anak. At ngayon, tila ba si Cyril ang pumupuno sa butas na iyon sa kanyang buhay. Habang nakikita niya ang ngiting masaya ng bata, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadama, ang pagmamahal ng isang ama. Ngunit para kay Cyril, sapat na ang pera. At masaya niyang hinalikan ang bilugang pisngi ni Edwin. Napangiti si Edwin, ngunit mabilis siyang kinabahan. Nako! Baka may marka na naman ng lipstick sa mukha ko. Sa harap ng paaralan. Samantala, tila sumabog ang negosyo ng fried chicken fast food ni Marquez. Fried chicken legs, fillet, wings, pati 3 klaseng soda, lahat ay ubos. Ang kanin. Niluto pa sa sabaw ng butong manok, matindi ang lasa. Libo-libong estudyante ang nakapila araw-araw. Si Spencer Wright, halos mabaliw sa inggit. At sa gitna ng kanyang panalangin, dumating ang sagot ng langit. Isang pulang kotse ang dahan-daang huminto sa tapat ng paaralan. Bumaba ang bintana. Lumitaw ang isang babaeng may kulay kastanyong buhok, nakasuot ng mamahaling damit. Sa kanyang dibdib, may nakaukit na tato ng paru-paro. Ito ay si Ruth Fletcher. Naningkit ang kanyang mga mata nang makita ang mahabang pila. At lalo siyang nagulat nang mabasa ang nakasulat sa payong ng food truck, "Say home cooking." Marcus Ashford. Ikaw na naman pala. Interesante. Bulong niya, may halong pilyang ngiti. Pagbaba niya sa kotse, sinalubong siya ng simpleng anyo ng maliit na restoran. Nandoon si Sophie, naglilinis ng mesa. At pagkakita sa magandang babae, biglang nag-iba ang kilos niya, mula sa tamad, naging propesyonal. Ano pong gusto nyo, ma'am? Tanong ni Sophie, halos hindi makatingin ng diretso. Ngumiti si Ruth, mapang-akit. Nandito ba si Marcus Ashford? Siya ang gusto kong magluto para sa akin. Nagulat si Sophie. Marcus, may naghahanap sa'yo. Sigaw niya. Lumabas si Marcus, pinupunasan pa ang kamay. Sa sandaling nakita niya si Ruth, agad niyang naramdaman ang kakaibang aura ng babae. Glamorous. Mapanganib. Nakabibighani. Ngunit nanatiling kalmado si Marcus, hindi natinag. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Sinipat siya ni Ruth mula ulo hanggang paa. Hindi siya makapaniwala na ang ganitong kabata ay makakaharap siya ng may ganoong katatagan. Natuwa siya, at bahagyang ngumiti. Narinig kong mahusay kang magluto. Gusto kong ipagluto mo ako. Pero isa lang ang kondisyon. Ako ay isang vegan. Kaya gumawa ka ng pagkaing gulay, isang ulam na hindi ko malilimutan. At sa salitang iyon, parang nagsimula ang isang laban. Hindi lamang pagkain ang nakataya, kundi dangal, kapangyarihan, at lihim na tensyon sa pagitan ng isang babae at isang batang chef na unti-unting gumagawa ng pangalan. Vegetarian ako. Pwede mo ba akong ipagluto ng isang masarap at nakabubusog na gulay na putahe? Ngiting mapang-akit ang binitawan ni Ruth Fletcher habang nakatitig kay Chef Marcus Ashford. Vegetarian. Nabigla sina Sophie Bridgeton at Garrett Stone. Hindi naman bago ang vegetarianismo matapos ang pagbabalik ng karne sa merkado, pero hindi rin ito simpleng pamumuhay. 8 dekada ng pagbabawal sa karne ang nagtulak sa maraming tao na hindi na muling matanggap ang pagkain nito. Ngunit higit pa roon, may kakaibang bigat ang salitang vegetarian. Dahil 80 taon na ang nakararaan, isang baliw na vegetarian ang nagsimula ng kilusang gulay na nagbunga ng pinakamadilim na bangungot ng sangkatauhan, isang patayan na kumitil ng halos 1/3 bahagi ng populasyon sa buong mundo. Kaya't sa tuwing mababanggit ang salitang iyon, tila may malamig na hangin na dumadaloy sa mga ugat. Ngunit nang tinitigan ni Marcus si Ruth Fletcher, mabilis niyang naisip, hindi ito kagaya ng mga baliw noon. Isa lang siyang customer. Isa marahil sa mga nakarinig ng milagro ng aking pagluluto, baka umaasa ring gumaling mula sa mga suliranin gaya ng anorexia. At para sa ganitong mga customer, hinding-hindi niya ipinagdadamot ang kanyang talento. Siyempre, may kapalit na mas mataas na bayad. At saka, kailangan ko rin ng pera ngayon, bulong ng kanyang isip. Ngumiti si Marcus at tumango.
Sige. Mangyaring maghintay ka muna sandali. Pagbalik niya sa kusina, agad na sumunod si Sophie, halatang may inis sa tinig. Master, magluluto ka agad dahil lang maganda ang babae. Mag-ingat ka, baka isumbong kita kay Cassie. Napakadaldol mo talaga, iritado niyang sagot. Customer siya, at bawat ulam na gagawin ko ay puhunan para sa pangalan ng hotel sa hinaharap. At saka, parang may duda ka yata sa bisitang iyon. Sumulyap si Sophie kay Ruth Fletcher na nakaupo sa labas, at malamig na bamulong. Ang babaeng sobrang ganda, bihira yan maging mabuting tao. Pinawisan si Marquez. Bago mo sabihin yan, tumingin ka muna sa salamin. Ngumisi si Sophie ng may yabang. Ako ang exception. Pinag-igting ni Marquez ang tono. Sige na, bumalik ka na at asikasuhin ang bisita. Nang makaalis si Sophie, lumapit si Edwin Harper, abalang nagigisang kawali. Master, ano ang balak mong lutuin para sa vegetarian sa labas? Hintayin mo na lang at panoorin, tugon ni Marquez na may lihim ng ngiti. Bilang isang Diyos ng pagkain, dama niyang ito ang pagkakataong muling ipakita ang tunay na sining ng pagluluto. Isang pagkaing gulay, ngunit kasing lupit ng mga obra maestra sa karne. Sa ilalim ng nag-aalab na liwanag ng kusina, sinimula ni Marquez ang ritual. Kumuha siya ng 2 patatas at 1 carrot, nilinis at binalatan, saka inilagay sa high-pressure steamer. Sa kabilang dako, inihanda niya ang tuyong shiitake mushrooms na binabad sa tubig, at ginayat ang sariwang luya ng kasing pino ng buhok. Kumuha siya ng halo ng harina at butil, nilamas ito ng maligamgam na tubig, at binilog sa manipis na bilog gamit ang rolling pin. Napatigil si Edwin. Master, gumagawa ka ba ng pancake? Tumango si Marquez. Oo. Habang nakatitig si Edwin, pinainit niya ang kawali at muntik ng lagyan ng mantika, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Marquez. Walang mantika. Ay latag mo lang. Naguluhan si Edwin. Half-cooked na tinapay. Mahirap kainin yon. Ngunit naniwala siya sa instinct ng master. Sumunod siya. Pagkatapos, lumabas sa steamer ang malambot na patatas at carrot. Dinurog ito ni Marquez hanggang maging pinong paste, hinaluan ng shiitake at luya, at nilagyan ng kaunting asin at suka. Nanlaki ang mata ni Edwin. Master, gagawa ka ba ng Sai crab? Ang Sai crab ay tanyag na putahe, gulay lamang ngunit kasing lasa ng totoong alig ng alimango. Isa itong alamat sa lutuing vegetarian. Ngunit ngumiti lamang si Marquez. Mali ka. Kalahati lang ang nahulaan mo. At sa halip na igisa ang paste, ibinuhos ni Marquez ang hilaw na mantika sa halo ng patatas at carrot, isang bagay na ikinagulantang ni Edwin. Hilaw na mantika. Kakainin ba ito? Ngunit nang makita niyang banilat ni Marquez ang paste sa pancake, saka ginawang parang spring roll, doon siya natauhan. Master. Halos mapatili si Edwin. Pinagsama mo ang Sai crab at spring roll. Ang hilaw na mantika ay maluluto sa mismong loob ng balot habang piniprito. Mananatili ang lasa, walang tatagas. Ito ay, obra maestra. Ngumiti si Marquez. Tama ka. Ito ang tinatawag na crab spring roll. Puro gulay, ngunit mas masarap pa sa tunay na alimango. Ilang sandali pa, inilapag ang ginintong spring roll sa plato, pinapalamutian ng berdeng broccoli. Kumislap ito sa ilaw, ngunit sa paningin ni Ruth Fletcher, tila karaniwang pagkain lamang. Nagtaas siya ng kilay. Ganito lang. Malamig niyang komento. Ngumiti si Marquez, tiwala sa sarili. Subukan mo muna, miss. Wala itong kahit kapirasong karne, pawang gulay lamang. At garantiya ko, hindi mo to malilimutan. Bahagyang napangiwi si Ruth, ngunit sa huli kinuha ang chopstick at marahang samubo. At sa unang kagat, nag-iba ang kanyang mukha. Parang sumabog sa kanyang bibig ang malinamnam na dagat ng lasa, malambot, makatas, at may alig-like na sarap na humaplo sa bawat sulok ng kanyang dila. Hindi ito alimango, ngunit mas mataas pa sa lasa ng tunay na alimango. Napapikit siya, halos mapasandal sa upuan, at isang ekspresyon ng matinding pagkabigla at ligaya ang sumilay sa kanyang mukha. Nang maubos ang unang piraso, hindi na niya napigil ang muling kumuha. Nakangiting tanong ni Marquez, ano sa palagay mo, miss? Dati pumunta siya rito para maglaro, para subukan ang tinatawag na Diyos ng pagkain. Ngunit ngayon, nagbago ang lahat. May kakaibang ningning sa mga mata ni Ruth habang nakatitig kay Marquez. Mr. Ashford, aniya ng may ngiting puno ng misteryo, yung fast food truck sa labas, gawa mo rin ba? Mukhang kawili-wili, pero sayang, doon lang ibinebenta. May mas malaking potensyal yon. Huminga siya ng malalim bago binitawan ang alok na ikinabigla ng lahat.
Gusto kong mamuhunan sa fast food business mo. Interesado ka ba? At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kusina, isang mas malaking laban ang nagsisimula. Napatigil si Marcus Ashford nang marinig ang sinabi ni Ruth Fletcher. Ano? Babaeng ito, gusto niyang mamuhunan sa negosyo ng fast food truck ko. Ang best roast lamb ay ibang-iba kumpara sa mga restoran ni Marcus Ashford. Ngunit si Marcus, bilang isang negosyanteng marunong umikot ng pera, ay hindi tumatangging tumanggap ng pondo mula sa iba. Alam niyang ang industriya ng fast food ay mabagal ang pag-usbong, kailangan ng panahon at tiyaga bago makaipon ng yaman tulad ng Westbridge Hotel. Sa katunayan, naghahanap nga siya ng investors nitong mga nakaraang linggo. Maging ang ama ni Cassandra Royce na si Isaac Royce ay nasa listahan niya. Pero para kay Marcus, hindi kailanman magiging angkop na kasosyo si Isaac Royce, dahil hindi niya gustong pagsamahin ang usaping pera sa usaping puso kay Cassandra. Mabilis siyang bumalik sa wisyo, tumitig kay Ruth Fletcher at maingat na nagtanong. Sigurado ka ba? Hindi ba't isa kang vegetarian? Bahagyang ngumiti si Ruth, at sa tinig na puno ng kumpiyansa ay sumagot. Vegan nga ako, pero personal ko lang yun. Walang kinalaman sa negosyo. Ang pera, negosyo, at oportunidad, iyan ang mahalaga. Isang food truck lang ng fried chicken ang nakita ko, pero tingnan mo kung gaano kalaki ang aitens yung nakuha nito. Kung gawin itong chai